Yan, mga Pilipino dyan sa Netherlands, shout out sa inyo. Mabuhay kayong lahat dyan. Yan. Yan po, talagang gulat na gulat po ang mga authorities doon sa Netherlands. Ano ba ito? Grabe pala itong puwersa. Yan ang Pinoy po, talagang sinusuportahan talaga kahit sa anong bansa po. Nandyan po ang Pilipino. Mabuhay po kayong lahat. Shout out dyan sa mga Pinoy. Shout out dyan sa mga pinsan ko dyan sa Amerika. Marami po sila dyan. Shout out sa inyong lahat. Sila International Criminal Court Pre-Trial Chamber will continue with the investigation on the alleged extrajudicial killings that happened during the anti-illegal drug campaign of the Duterte administration. This after the appeals chamber of the International Court junked the petition of the Philippines seeking to suspend the probe. 3 out of 5 or majority of the ICC judges voted to reject the country's appeal. Presiding Judge Mark Perin de Brechambut cited this is because the Philippines failed to determine or indicate objectifiable evidence in its arguments. The majority finds that the Philippines has failed to demonstrate, to show that investigations or prosecutions are taking place or have taken place. Therefore, the majority rejects the second round of appeal. The majority finds that the pre-trial chamber did not err in law. For the reasons stated more fully in the written judgment, the appeals chamber by majority rejects the appeal and confirms the impugned decision. On the other hand, the ICC minority considered the argument that the International Tribunal has no jurisdiction over the Philippines, citing the country's withdrawal from the Rome Statute since 2019. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. And I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. I say to you, I will continue to serve my country and so be it. At saka dito rin po sa Pilipinas, kung saan-saan na po, talagang nagrarally ang mga tao, lumalabas na po. Diba? Tama lang po na tayo ay lumabas. Isigaw po natin na ibalik ninyo si Tatay Digong. Kinidnap ninyo mga hayop ng mga bangag. Dapat lang po, kaya shout out dyan sa mga lumabas. Patuloy pa tayong lumabas. Bukas meron na namang schedule po dyan sa rally. Lumahok po tayo, ipakita po natin mga guys, no? Ipakita natin, wag lang po tayo dito puro sa internet. Lumabas din ako, andun ako kahapon. Lumabas din kami. Ipakita natin ang pwersa natin na tayo po ay tutol na tutol dito sa ginawang hakbang nila
na talagang illegal na talagang hindi na natin masikmura itong hahayupang ginagawa nitong Marcos. Tangina, pinalibing pa yung ama mo ni Duterte, pero ikaw anong ginawa mo? Kay Duterte, hayop ka. Alright, shout out dito sa mga kababayan natin lumabas dyan. Patuloy po tayo, hisigaw po natin. Panoorin po natin ito mga guys. Sama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administrasyon, hindi lingid sa kaalaman ng marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Rody Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. At sa nangyari kahapon kung saan siya ay agad gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso, tila malinaw na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa Philippine National Police, PNP. Ang paglabag sa Rome Statute at ang poisonous tree, isa sa pinakamahalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court, ICC, ay ang pagsunod sa Article 59(3) ng Rome Statute na nagsasaad na ang sino mang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kasong ito ay ang Hukuman Supreme Court PH ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari? Isinakay sa eroplano si Duterte papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay maituturing na fruits of a poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring ibasura. Ang pakana ni Duterte. Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Maraming nagtatanong, bakit hindi lumaban si Duterte? Bakit tila tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay makikita sa mismong mga salitang kanyang binitiwan. Naiintindihan ko mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. Isang pahayag na puno ng kahulugan. Ipinapakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya ito mangyari hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP, ang ICC at ang Administrasyong Marcos. Ang mensahe ay malinaw. Ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process, hindi siya. Sa ganitong paraan, hindi lang niya napakita ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon, kundi inilagay rin niya sa peligro ang mismong kaso laban sa kanya. Paano nahulog ang Marcos admin at PNP sa bitag? Una, pagsunod ng PNP ng walang due process. Sa halip na siguruhin dumaan sa korte ng Pilipinas, agad nilang isinuko si Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas na kanilang sinusunod. Pangalawa, pagkawalang kibo ng administrasyon. Sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at igiit ang tamang proseso, tila hinayaan lang ng gobyerno na mangyari ito na nagpapakita ng kanilang kahinaan sa pandaigdigang entablado. Pangatlo, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC. Dahil sa hayagang paglabag sa Article 59(3), lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginagamit lamang laban sa mga pinunong hindi kaalyado ng kanluran. Ano ang posibleng mangyari ngayon? UN Security Council Intervention. Ang mga bansang tulad ng Russia at China ay maaaring kumilos upang suspindihin ang ICC proceedings laban kay Duterte gamit ang paglabag sa Article 59(3) bilang matibay na batayan. Pagkawasak ng kredibilidad ng ICC. Kung ipagpipilitan ng ICC ang kaso laban kay Duterte, maaaring tuluyan itong mawalan ng kredibilidad, lalo na kung mapatunayan na ito ay naging isang kasangkapan lamang ng politika. Kawalan ng legal na basehan sa kaso. Dahil sa fruits of a poisonous tree doctrine, posibleng maibasura ang kaso laban kay Duterte na magbibigay sa kanya ng isang makasaysayang panalo kahit pa nasa Netherlands na siya. Isang matagumpay na estratehiya. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. Pero sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas na siya ang tunay na nagwagi.
Hinayaan niyang mahulog ang PNP at ang Marcos administrasyon sa isang bitag na sila mismo ang lumapastangan sa batas isang hakbang na maaaring magresulta sa pagbagsak ng mismong kaso laban sa kanya. Kung sakaling ito ang maging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC, masasabi nating nagtagumpay si Duterte sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang maingat at matalinong estratehiya. Good luck, Mr. President Bongbong Marcos and PNP Torre. Yan ang pinakaasam-asam po natin na panalo. Kung magwagi si Tatay Digong dyan sa ICC, talagang malaking sampal yan dito sa hinayupak na Bongbong Marcos, itong walang utang na loob na talagang pinalibing pa yung ama mo ni Duterte, pero anong ginawa mo, hayop ka, di ba? Ito na mga guys, kung manalaw si Tatay Digong, kasi mukhang tagilid po itong bangag dyan, talagang nakita po ng ICC na parang ibinigay po ng mga politiko, ibinigay physically si Tatay Digong na hindi naman talagang gustong-gusto ng ICC yan. Hindi to kasing mga hayop na mga kontrabida dyan, ito mga Trillanes, ito sila Ontiveros, sila De Lima, ito sila ang pumipiga dyan sa ICC po. Pero kahit na mukhang mananalo po si Tatay Digong dyan sa ICC, yan po ay malaking sampal dito sa mga cronies ni Marcos, lalo na ikaw, Torre, hayop ka. Yan ang pinakakasam natin mga guys. Ipagdasal po natin na manalo si Tatay Digong doon. Ipagdasal po natin ang pamilya ni Tatay Digong at huwag po tayong mawalan ng pag-asa. At shout out dyan sa mga taga Netherlands na OFW. Bravo sa inyo. Talagang huwag ninyong pabayaan si Tatay Digong. Oo. Talagang hindi tayo titigil mga guys. Hindi tayo titigil. May laban pa tayo. Alright. Thank you for watching mga guys. And again, God bless you all. God bless all the OFW. God bless sa lahat ng mga Pilipino dyan na lumahok po sa rally. Mabuhay po kayo lahat. Ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas,